She is otherwise known as your millennial psychologist, describing herself on social media as a mental health content vlogger, an independent clinical psychologist at Wellbridge Health Inc. and CEO of YMP Learning and Development. She chairs the LGBT Psychology Special Interest Group of the Psychological Association of the Philippines. With us now on Thought Leaders, please welcome Rian Portuguez, RPM and RSI. Good to have you with us, Rian. Good to see you and in person finally. Yes po. And I am so honored to be here. And I am so grateful at laking tulong na naibigay mo sa team ko sa PLDT at SMART in really ramping up the online mental health wellness program in our company. And you've been around across the Philippines just to do that during the pandemic. Indeed. Yes po. Sobrang amazing yung mismong team po ninyo and sobrang fulfilling din yung mismong ginagawa naman sa Better Today program. So, yeah. Ano yung mga natutunan mo in your trips to the provinces, to the communities? Kasi importante yan, ano? To be able to build a mental wellness program, you have to reach the grassroots, and which you have. Yeah. I think yung one thing na sobrang na-amaze po ako, kinorek ako from the community. Na-correct ako, nanggaling dun sa mismong community kasi most of the time, and I think this is important na ma-instill dun sa mga viewers natin. Usually when we talk about mental health, lagi natin sinasabi na bring it down to the community. Pero na-realize ko nga at nung kinorek ako, Rian, you have to avoid yung words na bring it down to the community. Kasi tayo yung umaakyat sa bundok. Oo nga, ano? Oo nga, parang wow. Bring it up to the community. Yeah. Yun yung parang tamang or parang phrasing. dalhin sa community. Kasi parang ang sabi sa akin, aware na sila, alam naman nila yung mga ginagawa nila. Siguro something like, ano ba yung maitutulong mo lang para mag-improve yung mismong makakatulong sa mental health nila. Kumbaga meron silang mga kakayanan, mga resources, medyo kinukulang lang siguro ng kaunti. Parang ganon. So parang naisip ko, marami din ako natutunan sa kanila na advanced din kung minsan wala man silang mga equipment pero nakikita nila yung mga pagbabago sa paligid. And actually mas connected sila sa nature kumpara dun sa mga tao sa city, sa mga ganon. Ang dami nilang alam in terms of papaano ba maging malapit sa sarili, sa community, at saka syempre yung kung papaano ba i-make sure na talagang kumbaga magkakasama tayo na parang kapag meron tayong problema, dapat wina-workout natin siya as a community. Very strong yung solidarity. So yun yung feeling ko sobrang important in terms of community care. Kasi sa social media, yung ina-emphasize po namin, Miss Kath, lagi pong self-care, pero parang hindi pa natin itinataas dun sa level ng community care. Bakit nga ba hindi? I mean, kung existing na nga siya sa mga binibisita mong communities, bakit hindi pa siya apparent sa social media? And siguro po kasi dahil mataas pa rin yung stigma and yung sa discrimination dun sa mga taong may mental health problem, medyo ironic kasi nga parang collectivist ang mga Filipino, pero at the same time, kapag may mental health problem ka, nasa-shame ka o kaya nasi-stigmatize ka. Kasi parang dapat masyado ka lang insensitive, masyado ka lang sensitive, ganyan. Pero ayun, yung natutunan ko na may mga community pala talaga na sobrang sila, very welcoming and accepting. And I think siguro yung dapat matutunan ng mga tao sa city ay yung mga nandun sa community level na very sila, open sila to talk about yung mga experiences nila. Even men, sobrang open sila dun sa mga nararamdaman nila. And parang hindi naman siya sobrang nakaka-down sa pagiging lalaki nila kapag nag-aas sila ng help doon sa mga kababaihan doon sa community nila. So, I think yun yung feeling ko dapat matutunan ng iba. Parang it's ironic now that you say that na ang dami nating natutunan sa community and yet meron silang mga pagkukulang. Ano yung gap na yon na pwede nating i-address? Because ngayon aware tayo sa mga pangangailangan and especially after a pandemic. I think po yung problem ay yung talagang resources like medications. Yung mga medications, siguro psychological support. Kasi meron silang alam, pero hindi pa rin ganun sobrang advanced din in terms of paano ba talaga masolusyonan yung mga psychological problem. Kasi may mga problema na lumalabas sa physical eh. So, iba yung pagkakaintindi nila doon. Siguro kailangan lang silang tulungan. Kumbaga mag-work hand in hand doon sa mga community na yon. Oo. May mga datos ako nakuha rito. 3.6 million
Filipinos found themselves having to deal with a multiplicity of mental health issues. Ito yung during the pandemic, the Department of Health survey. At what was really concerning is that apart from the health issues na itinatawag doon sa hotline, more of them came from suicide-related calls. Do you think 3.6 million could be a conservative figure? Yes po. Kasi as of now, wala pa tayong talagang masasabi natin accurate na information na dinidiscuss talaga yung gaano kadami yung taong may mental health problems. Kasi marami nga po sa atin, hindi sila nag-open up. So, hindi pa ganun kataas yung help seeking efficacy ng mga Filipinos. So, yung 3.6 na yun, yan pa yung conservative numbers natin. What more kapag may iba na nagvo-vocalize na talaga sila nung nafe-feel nila, siguro mas tataas pa siya. So, parang hindi pa yan yung talagang numbers na yun. And at the same time, last year, alam ko may nilaunch yung DOH and World Health Organization na part nung mismong initiative is to increase yung data management in terms of mental health. So I think i-work out din yung mga numbers na yan. So pero conservative pa yan for now. Conservative figure siya at a time of social media. When you come to think of it, there's a lot of ways that people can express themselves on social media. Could there be a point where social media could actually help in the effort to not only make people more aware, but also find solutions? Na nakikita nga na natin yung gap no, between the community and the city, and the city being so exposed to social media. Could that be solved? I think masasolve naman siya. Like yung continuous na social media awareness, like yung sa mental health awareness, nag-work po siya eh. Kasi for instance, kasi nagkakanta ko ng mga workshop training and even seminars, kino-compare ko yung response ng mga audience ko before and then yung mga ngayong taon. So previously, noong 2015, kapag nagkakandak ako ng mga seminars or workshops or trainings about mental health, pag nag-aasa ko na kung ano yung lumalabas sa mind nila when they hear the word mental health, laging may mga depression, anxiety, and all that. Pag nagtanong ka, usually self-care, resilience, genuine optimism, mas positive na siya. Tapos mas marami nang aware kung ano yung nangyayari sa kanila. Pero advanced na yung mga questions ngayon. How to help someone? How can I deal with burnout? Talagang iba na yung level din. So I think nag-work naman yung social media. Continuously lang dapat yung campaign para masustain natin yung mismong ganong klase ng pag-increase ng safe spaces to those people na nagsastruggle talaga ng mental health problems. And considering that you help a lot of people with their mental health issues, paano naman yung impact sa'yo bilang isang mental health practitioner? Sa akin siguro, may times po para medyo syempre na-feel ko yung responsibility kapag content creator ka, tapos mental health, parang nandun yung bigat ng responsibility. But at the same time, parang fulfilling po siya kasi through my videos, nakaka-help ako dun sa mga viewers or sa mga netizens na tinatawag natin. May nare-receive akong feedback sa kanila kasi nga yung problem natin, wala masyadong accessibility sa mental health or masyado siyang mahal. So may mga nagko-comment sa akin na parang free therapy daw yon o kaya may free na daw sila na service from me. Pero kung tutuusin, psycho-education lang siya na part. Kasi syempre, iba pa rin kapag may therapy o kaya meron silang access talaga doon sa mismong mga gamot halimbawa o kaya naman doon sa mismong iba pang paraan para mag-improve yung mental health nila. And to your point, yung mental education. Psychoeducation is only one part of the whole spectrum, no? Because we can't just solve it as a registered psychologist. Meron din tayong psychiatrist and maybe a nutritionist. How does that work out? Given that you work with a group of practitioners to help somebody get well mentally. Yeah. So, sa work ko po ngayon, kung saan ako affiliated, so I work with psychiatrists kapag sobrang strong ng symptoms and kailangan ng prescription ng medications, parang I refer them to psychiatrists. But at the same time, meron din silang therapy sa akin. So, pag may mga certain issues like body dysmorphia, eating disorders, and then sobrang nakakasama talaga yun sa mismong body niya, tsaka doon sa mismong lifestyle niya, hirap siyang i-manage, halimbawa yung eating habits niya, at marami pang iba, like body image, nire-refer ko din sa nutritionist and dietitian to help them
doon sa mismong paano yung paraan na mag-improve yung mismong eating habit niya, and et cetera, et cetera. Tapos may mga clients din po kami na parang hindi sila hindi sila okay in terms of their financially challenged sila. So, i-refer din namin sila sa mga social workers. So, sila naman yung mga social workers yung usually mag-help sa kanila, magpa-provide ng psychoeducation. Tapos, i-refer sila sa specific na mga communities na pwede silang tulungan. So, sobrang effective siya. Holistic yung approach kapag you are also working with those mental health workers and mental health professionals din. So, I think maganda na mas maraming mga clinics o kaya mga organizations na holistic yung approach kasi mas marami tayong matutulungan. Maganda yung referral system talaga. Pero ano pa talaga yung differentiation between a registered psychologist and a psychiatrist? Para lang sa kaalaman ng lahat. Yeah, ang ganda po ng question kasi usually napag-ano sila, napag-interchange, pero different siya. Like si psychiatrist kasi, nasa medical field yan sila eh. And then sila yung allowed na mag-prescribe ng medications. And then nagpo-provide din naman ng therapy yung ilan sa mga psychiatrists po natin. Pero mostly, marami sa kanila, more on, dun talaga sila yung nagpe-prescribe ng medications. Pwede rin sila mag-provide ng treatment. Kayang-kaya nila yon. Sa psychologist naman, parang nakafocus kami dun sa different approaches to therapy. So, napakalawak niya. And then, at the same time, for clinical psychologist, ganun yung ginagawa, therapy. Pero ang lawak din po ng psychologist kasi may mga iba-iba kaming mga field. Like we have industrial and organizational psychology, which is ako po, yun po yung aking expertise or yun po yung specialization ko, industrial and organizational psychology. Meaning, in-increase ko yung productivity and well-being ng mga employees sa corporate. Ganon siya yung focus niya. So, may mga educational psychologists or school psychologists, marami. So, siguro yung laging gantong klaseng question, ang laging nade-define lang yung sa clinical psychologist, intervention and different approach to therapy, tapos psychiatrist. Pero malawak po yung psychology. Marami pa kaming kayang gawin, tulad nung na-mention ko. At kaya mo gawin sa sarili mo because you've also had that very interesting journey as you were trying to earn your registered psychologist status. Yes po. Like, I'm also struggling with mental health problem. Pero sa ngayon, wala naman siyang relapse. Ilang years na. Siguro one way din to para ma-destigmatize natin yung mental health disorders. Kaya siguro ito yung first time na mag-open ako sa public talaga ng ganito ka-formal. I have bipolar 2 disorder. So, mahirap siya na mental health disorder kasi you have two extreme na episodes. Meron kang depression and then meron kang hypomanic episodes sa case ko. For bipolar 1, mania siya. So, sobrang elated yung feeling, sobrang taas ng feeling. And then at some point, bigla ka sobrang madadown. Like, hindi lang siya simpleng down, as in depressed ka talaga. So, ang hirap i-manage yung dalawang episodes na yon kasi hindi mo alam yung gitna. And sobrang maapektuhan yung different areas ng life mo. So siguro, kailangan ko siyang i-share kasi I want to encourage everyone na ganun ka-important yung magsisik ka ng consultation pa rin. So kahit psychologist ako, nag-therapy din ako to manage yung mismo mga episodes na yon. Kaya siguro for ilang years na din wala akong relapse. And then kailangan kong i-catch yung self ko, i-monitor ko yung mga ginagawa ko para ma-make sure ko na okay din yung binibigay ko ng mga services. So siguro yun lang yung advantage kapag psychologist ka. You have the ability to catch yourself kung okay ka o hindi. Kasi kailangan yung self-care na sinasabi ko sa kanila, dapat ginagawa ko din. So, kaya importante mag-seek ng consultation or ng therapy din talaga. Siguro yung maganda lang din sa akin, hindi ako, although yung iba na may bipolar, nagkakaroon sila ng medications, sa akin siguro swerte lang ako na na-manage ko siya. Wala akong medications. So, hindi ako nagme-medicate talaga. Ayun. Pero mahirap po siya, Miss Cathy. I'm sure. I can feel as you're actually saying it. And ito nga yung Facebook post mo, no, nung pagpasok nung 2021, yung lumitaw at tumatak talaga. When I was searching, sabi mo, sa kaliwat kanan ba naman na binasag tayo ng sudden changes, asa ka pa bang lahat ng plano mo ay saktong nakalatag at makukuha mo ng buo? Malamang hindi na. Gagawin ko na lang kung ano yung kaya ko. Bahala na sorpresahin ng buhay. Patuloy naman akong aagos. So how has the picture changed for you? Especially in the 3-4 years that have passed since the pandemic. Kasi doon nga tayo parang na-pivot, no? Kumbaga, bilang sambayanan. Sobrang laki ng change. Kasi parang for me,
parang 4 years, 3 years ago, sobrang feeling ko nga, parang ang bleak na nga nung ano ko no'n, time na yun, sobrang down din ako. Nagkaroon din ako ng relapse at the time. Pero at the same time, na-realize ko, kaya yun yung siguro yung post ko, kasi nandun yung hope, na parang, oy, kinakaya ko naman, nagsasurvive naman ako. So siguro, kino-compare ko ngayon yung present self ko dun sa previous na nangyari. Yung malaking learning doon na nadala ko hanggang ngayon, yung mag-focus lang sa kung ano yung kayang kontrolin. Yung kumbaga, aagos pa rin naman ako. Kasi magsasurvive din naman ako tulad ng ilang years na nag-survive ako before. So important na meron kang hope or yung magtiwala ka dun sa process and sa self. Kasi malaki siyang help para mag-improve din yung well-being mo. At the same time, sobrang mas powerful kapag may social support ka na may mga social support ka or meron kang mga tao sa paligid mo na sobrang sinusuportahan ka sa kung anong meron ka. So, nag-change ako in terms of, hindi na ako yung sobra-sobra nagpa-plan ng sobra. Kasi po, Miss Cathy, dati rin, like sobra ako magplano. Nung dumating yung pandemic, sira lahat po, di ba? So sabi ko, okay naman mag-plan, but at the same time, kailangan may room for changes din, para hindi rin siya ganun kahirap na mag-adjust. So, lagi na lang ako mas nagpo-focus dun sa kung anong important ngayon. And nakaka-help siya para mas maging okay ako. Ayun. At yun nga, sabi mo, yung social support. At isa Yes. na roon, at we're lucky as a country, no? Dahil meron tayong Mental Health Act na tinatawag na naipasa noong 2018. Ang gusto ko lang malaman kung meron ba tong may naganap bang pagbabago from 2018 in terms of what you mentioned or the challenges when one wants to seek mental health, wellness, kung naging mas affordable ba or mas naging accessible pa ang pag-seek ng mental health wellness after the passage of this act? After ng passage po, I think nag-improve naman siya, lalo na nung pandemic. Like, nagkaroon ng accessibility, pero hindi siya enough eh. Pero in terms of accessibility, yes, meron. At the same time, napoprotect natin yung mga taong may mental health problems. Hindi na siya pwedeng i-discriminate or i-stigmatize. Kasi lalo na sa workplace, kapag kunwari meron siyang mental health problem, hindi siya pwedeng i-terminate just because meron kang mental health problem. Ang important ay may competencies ba siya? Kasi nga may stigma eh. Kapag meron kang mental health disorder, akala hindi na kaya magtrabaho tapos pwede silang i-terminate or hindi sila tanggapin. Somehow na protectionan sila kasi may part doon na kailangan mape-penalize yung gumagawa nun. At the same time, dahil doon sa Philippine Mental Health Act, may mga nag-branch out na mga memorandum, mga lumalabas. Halimbawa sa Department of Labor of Employment, meron doon mga guidelines na dapat ang mga organizations, private or kaya naman public, meron sila dapat na mental health program. So, yun yung mga nagawa niya. But in terms of health financing, paano mas maging affordable, halimbawa yung mga services, tsaka yung mga medications, parang hindi siya enough. Kaya I think siguro yung kulang doon sa Philippine Mental Health Act, yung sinasabi nga natin na ngayon na universal healthcare. Kaya sabi ng mga mental health professionals din na suportahan siya kasi mas makakatulong siya para doon sa mga Pilipino na maabot talaga nila yung mga serbisyo na kailangan nila. Ayun. Yung isang nabasa ko, it took 16 years and 31 drafts to get this Mental Health Act going. Yeah. And the association you're with, you're the immediate past chair of the Psychological Association of the Philippines, LGBT, Special Interest Group. So isa to sa mga tumulong along with the Commission on Human Rights and the Philippine Neurologic Association to craft the act. Yeah, yung mga nasa board namin dun sa PAP, yung kumbaga parang Yung mga nakatatanda yung mga na. nakakatanda or siguro sabihin mo natin mga seasoned na mga psychologists, yes, part po sila doon para tumulong talaga sa pag-craft niyan. Yan. Along with other organizations din po ng mental health din. Ayan. And is this the same coalition, kumbaga yung nagpupush ngayon para sa Universal Healthcare Act in Yeah. order to make mental health wellness more affordable? Yes po, nagjo-join with other organizations din po. Kasi alam ko na i-invite din po talaga yung PAP para dyan. And at the same time, I think may mga nilalaban pa nga po kaming mga psychologists eh. Kasi alam ko, napag-usapan po natin ngayon yung accessibility, pero yung kaunting number ng mga mental health professionals dito sa bansa, problema din po siya, 'di ba? So, nilalaban ng mga psychologists ngayon na dapat meron tayong mga plantilla positions sa mga organizations like sa government lalo na. Dapat may mga
trabaho para sa mga psychologists and even psychometricians o kaya registered guidance counselor, mga ganyan. Kasi konti po talaga yung mga mental health professionals ngayon. Sabi nga sa datos, there is less than one mental health worker for every 100,000 Filipinos. Yes. Yun yung according to the Philippine Mental Health Association. So you're a rare breed. Yes But po. that's good, but it's not good when you think about Yes. so much more that you can help kung mas nakararami pa kayo. Kung mas marami kami siguro, mas may iwasan yung compassion fatigue. Kasi nung pandemic, na pag-usapan po natin kanina, di ba, na parang may pandemic, nakaranas po ako ng compassion fatigue talaga. Like burnout. Kasi ang konti namin, tapos ang dami naming mga clients na hinahandle, tapos lahat yung teleconsultations. So imagine kung ang dami mga mental health professionals na nag-work, mas maraming matutulungan ng mga Filipinos. Yon. Kaya yon, siguro yung problem po doon, hindi kasi nababudgetan. May nabasa nga din akong article na only 5% yung parang binibigay doon sa healthcare. Kaya siguro wala masyadong enough na trabaho na binibigay, mababa yung sahod. Kaya syempre yung mga younger generation ngayon, important sa kanila na dapat masustain din yung needs nila. Kung may kita nila na hindi ganun ka-fulfilling, siguro dahil mababa din yung sinasahod, baka mag-change sila ng career or hindi na sila talaga pumasok sa pagiging psychologist o kaya psychometrician. Diba? Parang yun yung nagiging feeling ko, nagiging reason din kung bakit lalong tumataas yung gap. Mas hindi sila nagtatrabaho as mental health professional kasi feeling nila hindi sila vina-value. Oo. Paano ka na-convince kung gano'n na maging Yun registered nga psychologist? I think siguro, depende rin talaga. Siguro swerte din po ako. Dahil medyo matigas yung ulo ko. Siguro in terms of, pinush ko pa din siya kahit na feeling ko, marami nagsasabi or nagdi-discourage na walang sahod dyan or mababa ang sahod dyan. So sabi ko, hindi tiyaga, meron nang tatanggap sa akin. Hindi lahat feeling ko swerte katulad ko na makakapagtrabaho sa isang organization. So, hindi lahat siguro katulad ko na swerte na magkakaroon ng mga consultancy services. So, mas marami pa rin yung walang trabaho kumpara sa akin. So, ayoko naman i-consider na parang yung katulad ko ay marami kami. No? So, feeling ko kailangan talaga na mas maraming mag-invest sa mga mental health professionals para mas maraming mabigyan ng trabaho talaga. So, feeling ko, naswertehan lang ako kasi nauna po ako eh. Like, noong 2014 lang po nagkaroon ng board examination for psychometrician and psychologist. And isa po ako sa pioneers ng mga mental health professionals po na nag-take ng time na yon. So, at the same time, nagtitake ako ng master's noon. So, kung nauna ka, syempre swerte ka talaga. Like, kung anong mga available na opportunities dyan, po pwedeng i-grab mo siya. Pero sa ngayon na sobrang dami na nag-work, nag-aagawan sila. So, yun po yung nakikita kong parang problem. At hindi ganun kadami na din yung available na trabaho. So, sana ma-value ng national government, may mga budget na i-allocate para mas marami talagang mga psychologists and psychometricians. Sabi mo nga, 5% ang inilaan na health expenditure towards mental health. Do you have a percentage na makabubuti para sa mga tulad nating registered psychologists and psychiatrists? Siguro po yun po yung hindi ko alam kung ano yung specific na percentage. Pero ito yung wino-workout ngayon ng, alam ko, ng DOH din, tsaka ng WHO, tsaka ng iba pang mga organization, mga nasa task force na talagang nilalaban yun. Siguro sana, kung ano man yung percentage na lumabas doon, sana makita nila yung halaga talaga at mag-spend talaga sila or mag-invest talaga sila sa mental health para hindi lang mga Filipino yung matulungan, kundi yung, yung mga services mag-improve, yung structure mismo ng healthcare ang maging okay. And to be all-inclusive, napag-usapan na rin yun, na it's not only that we take care of those who come forward, but also those who are indigenous, because in the end, good mental health really varies among cultures, and the way you address it really depends on the culture of the person you're dealing with. And maybe the solution also lies there. So, walang cookie-cutter sort of solution, kumbaga, when you're trying to take care of a community in terms of mental wellness. Since na-mention niyo po na talagang inclusive, may mga ginagawang parang programs, and even nag-a-ask naman si DOH ng mga ganun eh. Like they invite people from different organization o kaya different community na i-craft din talaga yung mismong halimbawa program o kaya yung nararapat para sa kanila. Kasi even people na nagsastruggle sa mental health disorder, kasama sila doon sa pagbuo ng mismong parang may task force na ginagawa na involved sila. Pero hindi lang ako ganun ka-sure kung nai-involve ba yung mga nasa indigenous
po. Pero hopefully, sana, laging may gano'n, no, na consultation din sa public para talaga i-make sure natin na inclusive tayo sa lahat. Lahat ma-address, and even yung LGBTQ+, persons with disabilities, and all that. When it comes to the LGBTQI community, where are we on the stigma attached? Especially when we talk about, let's say, gender dysphoria. Sa ngayon po, no, like in terms of sa LGBTQ+ na mental health, medyo dumadami po yung mga mental health professionals na LGBT affirmative. Kasi kunwari sa amin sa Psychological Association of the Philippines, LGBT Psychology, through the help of USAID, yan, Renew Health, and yon, tsaka nung sa SIG po namin, parang nagka-capacity building kami sa mga mental health professionals na maging LGBT affirmative sila. So dumadami naman in terms of pagiging gender affirmative, no, or LGBT affirmative. But in terms of gender dysphoria, parang hindi lahat ng mental health professionals parang nagda-diagnose ng ganun, or parang hindi sila comfortable na mag-diagnose ng ganyan. Usually nire-refer nila sa mga LGBT affirmative na mga psychologist. Pero important na pag-usapan yung gender dysphoria kasi may mga misconception yung mga tao pagdating doon. Like feeling nila, kapag trans woman ka or trans man ka, automatically meron kang gender dysphoria. Hindi naman. Kasi yung mga may gender dysphoria, sila yung feeling nila may nafe-feel silang dysphoria or hindi sila ganun ka-comfortable, halimbawa in terms of their body. And then usually sila yung dinadiagnose para makapag-gender reaffirming surgery sila. Yon. So, may mga ganon. Pero may mga trans woman, trans man na hindi naman sila nagkakaroon ng gender dysphoria, kaya wala silang ganong diagnosis. Pero ayun, part siya ng DSM-5 kasi sa ganong DSM-5 stands for? Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Text revise, yun yung pinaka-updated namin. Kasi para mabigyan ng diagnosis yung mga kung sinong LGBTQ+ yung nakakaramdam ng gender dysphoria at makapag gender reaffirming surgery sila. At the same time, siguro maganda na makita din nila na yung gender dysphoria po, usually nangyayari siya kapag hindi siya accepted ng mismong community na meron siya. So, nag-i-increase yung gender dysphoria kapag feeling niya neglected siya, sinishame siya, unacceptable yung nangyayari. So, kaya nagkakaroon ng ganong problema. Pero may mga LGBTQ+ na walang gender dysphoria kasi swerte sila na meron silang emotional and social support. O kaya okay yung mismong community na kabilang nila. Ayun. So, maganda lang na ma-emphasize yun kasi feeling nila inherent or parang nasa tao talaga yung problema. Pero ang totoo nun, yung gender dysphoria, pressure yun eh. Nagkakaroon sila ng ganong feeling kasi di sila tanggap. Lagi silang nasa-stigmatize. Kaya tumataas siya. So may tendency bang magkaroon ng mental health concerns na kakaiba ang mga LGBTQI plus community? Yung pwede po yun, yung sa gender dysphoria, common yun sa kanila, sa amin, kasi nga dahil hindi sila tanggap sa kung sino sila. Like kunwari, pag nakita yung gender expression mo na different sa iba, pag lagi kang na-expose sa ganung mga tao, feeling mo parang there's something wrong with you, hindi mo mamahalin yung body mo, o pwede ka magkaroon ng gender dysphoria eventually, pwede siya. So, kaya iba, nagkakaroon ng ganon. Pero in terms of psychological disorders, common din naman na nagkakaroon sila ng depression, anxiety, post-traumatic stress disorder, iba pang psychological disorder. Ganon din, almost similar din sa iba. Pero ang difference ay mas vulnerable. Mas vulnerable sila sa pag-increase or pag-develop ng mental health problems kasi nga common sa amin na bukod dun sa stressors or general stressors na nararanasan mo everyday, on top of that, may stigma and discrimination. Kaya 3 times more likely na makapag-develop ka ng mental health problem. So given that society's action or inaction, yun nga, no, na societal pressures cause the level of gender dysphoria one experiences, how important then is policy? Kung iisipin natin yung SOGI Equality Bill, matagal na yung nabinbin sa Kongreso. How important is that to solve such a personal and community-wide issue for LGBTQI+ community members? Important siya kasi mapoprotect. Actually po, ito po, hindi lang siya for LGBTQ+ kasi everyone has SOGI naman. So, pero mas talagang mas maingay or mas loud yung lumalaban dito mga LGBTQ+. Kasi
madalas yung sexuality ng mga LGBTQ+ yung lagi na-discriminate and nasa-stigmatize. Important siya kasi mapoprotect sila in terms of pag-secure ng trabaho. Halimbawa, hindi ka madidiscriminate ng dahil sa pagiging bakla o kaya ng lesbian o kaya pagiging trans. So, makakatulong din yun para hindi rin sila syempre mabastos, 'di ba? O kaya naman i-reduce sila sa pagiging kung sino sila. So, ang laki ng help niya doon sa mga taong LGBTQ+, kaya dapat siyang ipasa. And even actually yung mga like lalaki or babae na nag-identify as cis, heterosexual, male or female, mapoproteksyonan din sila doon. Kasi for instance po, yung lalaki halimbawa na gustong magtrabaho sa fashion industry na female-dominated, di sila pwedeng i-stigmatize o kaya i-discriminate dahil lalaki lang siya. Ganon din sa mga babae, pwede ka magtrabaho sa mga engineering na industry. Hindi dahil sa babae ka, kundi kung may competency ka, pwede ka magtrabaho, hindi ka pwedeng i-discriminate doon. So, part din siya ng SOGI Equality Bill. So, hindi lang ibig sabihin LGBTQ+ yung talagang matutulungan doon. Magbe-benefit lahat tayo kasi lahat tayo may SOGI. Pero bang ginagawa ngayon ang PAP in order to push for the SOGI Equality Bill? Nai-invite po sa mga hearing yung ilan sa mga seasoned psychologists po namin. Ayun. Kaya sumasama po kami doon kasama ng ibang organizations. Pag na-invite sa mga Senate hearing, may nag-speak out din po. Yeah. You mentioned earlier you're an organizational psychologist helping corporations help employees for their mental wellness. Napag-uusapan na rin yung tinatawag na mental health economics. Na healthy economy produces, healthy economy produces happy people. But the reverse isn't really true. It's little talked about, no? That we have to make our people happy so that we can have a healthy economy. So, paano ba natin maitataguyod the significance of mental health economics when discussing mental wellness in its wholeness? Yeah, kasi yung mental health is connected to mismong economic natin. Syempre yung position natin sa economy, kaya nga lalabas dun kapag nandun ka sa low socio-economic status, mas mataas ang chance na mas magkaroon ka ng mental health problem kasi wala kang pera para doon. Ang kailangan mo lang doon ay parang lagi lang silang nagsasurvive, tapos wala silang kayang gawin dahil nga wala silang enough na money. So, important, I think, na magkaroon na i-focus talaga yung sa mental health, na dapat maging livable yung wage, na merong kakayanan yung mga mahihirap na makapag-access din sa mental health kasi yung mismong wage nila ay enough para ma-provide yung needs nila. Hindi lang yung basic needs nila, kundi pati din yung kunwari sa mental health, sa physical health din and all that. So, I think part dapat yun, na kasama dapat yun sa cost, no? Na maging livable yung wage, tinutulungan sila na maging aware din dun sa mga dapat nilang malaman, katulad ng karapatan din nila, no? So, totoo po yun, na may kinalaman yung economics dun sa mismong mental health. Pero better wages don't really make for a happy people. I mean, when you look at our country, it's we have OFWs supporting our economy, yes. Yes. But they also face challenges kung saan silang nakapirme. So, may ibang challenges din silang nafe-face. Yes, and commonly po, yung mga OFW, yung problem po nila ay, yung common kasi mga breadwinners, yung mga OFW. And marami na rin po ako na-handle ng mga OFWs. Yan, kasama na po dyan yung mismong namimiss nila yung mga mahal nila sa buhay sa ibang bansa. Yung mismong pag-adapt nila dun sa another culture. Hirap mag-work nang hindi mo masyadong kilala yung mga katrabaho mo, namimiss mo yung mga mahal mo sa buhay. Tapos malayo ka sa kanila, yung social support, lahat ng issues mo parang kinikimkim mo sa sarili mo kasi walang makakaintindi sa'yo. Very few lang. Halimbawa, yung pwede mag-provide sa'yo ng support. At the same time, ito pa po yung hindi na pag-uusapan. Usually po sa mga household ng mga Filipino, kapag may OFW, si OFW po, siya lang po sumasalo lahat ng responsibilities. So kaya siguro important na dapat sa bansa natin, hindi lang tayo aasa sa OFW, dapat ini-empower din natin lahat ng mga tao na, alam mo, matulungan sila na kaya nilang magtrabaho sa sarili nila. Siguro mas maengganyo sila kapag may mga available na opportunities na mafe-feel nila na parang kaya nilang, alam mo yun, binibigyan sila ng trabaho para hindi sila aasa doon sa isang tao na yon na pumupunta or nangingibang bansa. Kasi doon, nagkakaroon po sila ng burnout. Yung iba po, hindi lang simpleng burnout,
pwedeng psychological disorder kasi parang feeling niya hanggang kailan ako magpa-provide ng help sa mismong family ko. Yun yung usual problem po nila. Nahihirapan po sila na na i-work out yung boundaries nila, papaano tutulungan sila, and at the same time, papaano ko din matutulungan yung sarili ko. Marami sa kanila, hirap na bigyan ng panahon yung sarili na maalagaan. Kasi nga, ang trabaho nila, trabaho lang ng trabaho. Yun lang yung ginagawa nila. So, yun po yung ilan sa mga issues ng mga OFWs po natin, compared pa po dun sa iba pang issues na mention natin kanina. So, sa ganung gawi, ano ang solusyon? Ano ang binibigay mong parang solution sa mga OFWs na feeling that they are not supported back home? Siguro it's important na i-communicate talaga nila yung mismong nafe-feel nila. Marami akong mga client na tinutulungan ko na mag-establish talaga sila ng boundaries nila. Hindi naman necessarily na tiisin yung family members nila, but kasama yun dun yung tough conversations na kailangan ko din, syempre, bigyan ng panahon yung sarili ko bukod sa kayo. So, kailangan siguro magkaroon ng usap na papaano ba na mabibigyan din nila ng help yung family nila sa... Kasi iba-iba iba-iba story mga OFW Pero important doon na kung communicate nila yung nafe-feel nila para maintindihan ng family nila na meron din silang kayang gawin at hindi magiging dependent lang sa kanila. So, ayun. Siguro, pero bukod doon sa OFW, I think yung pinaka makakatulong dito na meron dapat ng mga trabahong binibigay sa mga Pilipino. Kasi kung meron talagang available na trabaho para sa kanila, so I think hindi na sila aasa doon sa isang tao na nangingibang bansa. Kumbaga meron talaga silang katulong sa pagtaguyod ng family. Kaya lang syempre yon, kapag wala talaga masyadong opportunities, mafe-feel mo na parang hindi mo kaya, wala kang kayang gawin, tapos aasa ka na lang sa isang tao na feeling mo, may kaya. Kaya rin maganda na gumanda yung ekonomiya natin, para magkaroon ng trabaho para sa mga nandirito to help support the OFWs if they still wish to continue working overseas. So, it's a symbiotic relationship, kumbaga, na the burden is not just on one in the family. You know, one of the other issues that we often do not discuss about the medical mental health discussion is over medicalization of mental health. Ano nga ba ang over-medicalization? So, tiningnan ko itong naging catch-all term. Ang sabi sa Economist, noong 2023 lang, it's the awareness of mental health has diminished the stigma of some conditions, but the awareness has caused damage as well. For all the good intentions, the campaigns intended to raise awareness are leading some to conflate normal responses to life's decisions and difficulties with mental health disorders. So, ang nangyayari, yung mga talaga nangangailangan ng mental health help na nare-relegate sa likod, na nadidelay ng mga pumapaharap na hindi naman nangangailangan ng tulong. So, paano natin i-distinguish ngayon ang tunay na nangangailangan ng tulong? Kaya usually po kasama doon yung sa campaign or sa awareness, yung psychoeducation na parang, ito normal response to, normal na na-hurt tayo, nasasad tayo, natatakot tayo, but it doesn't mean na meron kang depression or meron kang anxiety. So part siya ng campaign talaga. Mas dumami ba yung mga ganong pag-iisip after the pandemic? Yes po. Ang dami din cases na parang lalapit sa akin para lang malaman niya kung meron ba talaga siyang mental health disorder. So, totoo yun. May konting delay kasi parang lalapit siya, tapos wala naman siyang mental health problem. Tapos, yung isa na meron talagang kailangan, nawala yung schedule niya. Nangyayari talaga siya. Pero I don't think na talagang problematic siya. I think important din yun. Siguro part lang din talaga ng awareness na hindi natin maiwasan na may mga taong gusto nilang i-verify yung nafe-feel nila. Pero good thing pa din kasi they also ask for support. Yun naman yung important doon. At least after nun, maging aware siya. And then, kumbaga parang ma-prevent din siya just in case na may possible mental health problem din siya. Kasi may iba naman, may mental health problem sila, hindi naman necessarily na psychological disorder, pero meron. So, nape-prevent pa rin siya. Ang nakikita kong problem nga lang sa over-medicalization or parang pinapathologize yung mga normal response ay yung tendency din na maging yung ibang tao, feeling nila, ay hindi naman yan hindi naman yan mental health disorder. Parang dinidismiss na. Kasi nga, may mga tao na halos lahat ng mga nararamdaman nila, parang sinasabi nila, may mental health disorder sila. So parang sila yung nagiging front minsan, sila yung maingay. Pero hindi naman yun talaga yung nagre-represent sa taong may mental health problem. So yung totoong nagsa-struggle ngayon na talagang may problema,
may times na sila yung nagsispeak out. Ngayon, hindi na sila napapakinggan kasi may mga tao na medyo nasira na yung pagtingin kasi nga sila yung nagpapathologize ng kanilang nararamdaman. So I think yun yung siguro kailangan i-work out. Continuously lang dapat na i-psycho-educate sila. But eventually, alam mo yun, ma-work out din naman siya. And at the same time, siguro, kung mas maraming mental health professionals na nagpo-provide ng help, siguro mas marami pa rin tayong mabibigyan ng support, just in case. Tsaka siguro, dun sa part ng community, important na meron na talagang continuously na psychoeducation para yung mismo mga tao doon, kapag kunwari sabihin natin na mild to moderate na mismo mental health concern, kahit hindi psychologist yung humarap kahit yung mga tao na train for psychosocial support, doon pa lang makikita, ay hindi ito mental health problem. So sila nang humaharap. Magandang solution din yun na referral system na meron tayong ginagawa. So before pumunta sa psychologist, pwedeng psychometrician o kaya social worker na identify na kagad nila kung ano ba to, mild ba to, or moderate ba to. Kasi kung moderate ito, mukhang possible mental health problem, dalhin natin sa psychologist. Kasi mas marami yung mga level na yun social workers at psychometricians Pwede rin yun na solution, di ba? At least, hindi nahaharangan yung mga taong may talagang pangangailangan, lalo na kapag high to severe na talaga yung mental health problem nila. So, yung maayos na referral system yung dapat ma-workout din para mabigyan ng solusyon talaga yung nakikita nating issue. How about in terms of demographics? Since you call yourself a millennial psychologist, ibig sabihin ba dapat magpunta yung mga millennials sa inyo? I mean, naiiba ba yung mga problema ng millennials sa hindi? Sa Gen X? Sa Gen A, Z? I think hindi naman necessarily mga millennials or Gen Z lalapit sa akin. Siguro yun lang yung naging tawag sa akin because of social media. Pero halos similar problem lang. Siguro ang makikita lang natin na problem with millennials and Gen Z in terms of mental health problem, lumalabas sa pag-aaral, yung mga millennials and Gen Zs, mataas sila sa in terms of alcohol use, drug use. Yun yung common na problem sa kanila, tumataas sila doon. Tapos, mas marami sa kanila yung may mental health problems. Siguro dahil mas vocal din sila dun sa mga nafe-feel nila. Pero mas mataas din naman yung help-seeking efficacy nila. Pero in terms of mga clients na may mga Gen X or boomers, meron din naman po akong clients na Gen X o kaya naman boomers. Pero very few lang din talaga. So, may kaibahan ba? Siguro may kaibahan ng slight kapag siguro millennial yung psychologist. Siguro in terms of siguro pag-communicate lang. Oo. Pero feeling ko naman parehas din naman effective. Kasi yung mga psychologists, different style lang naman sila ng pagpo-provide, pero effective din naman. Now, before we wrap, Rian, some fast questions lang for fast answers. Okay ka ba sa labeling na bakla o tomboy? Kailangan po ba ito may explanation or mabilis lang talaga? Well, I think, 3 minutes. Depende po. I think it depends. Kasi kung kunwari nililabel ka ng bakla or tomboy, tapos sa kaibigan ko po nanggaling yun, okay lang. Pero kung kunwari nilabel ako bakla o tomboy, tapos parang sa ibang tao nanggaling, tapos parang siyang insult, hindi ako okay. So I think it depends. How would you identify yourself? I identify as a lesbian woman. And my pronouns are she, her, hers. Paano ang tamang pag-address ng isang tao na di ka sure sa pronoun niya? Better to ask them. So, what are your pronouns? Ganon. Pwede pong ganon lang. Kasi kung hindi tayo sure, better na i-ask natin siya. And mafe-feel nung LGBTQ plus na tinanong, mafe-feel niya na parang, ay, ang thoughtful naman niya kasi gusto niya ko i-address ng tama. So, better na mag-ask. Anong take mo sa comment na masyadong sensitive raw ang mga Gen Z when it comes to mental health? Masabihan lang, nagdaramdam na, mahirapan lang, napapagod na agad, unlike the other generations. Siguro may time na parang may iba naman talaga na medyo sensitive naman talaga. Pero hindi siya maganda na i-generalize sa kabuuan ng mismong generation. Kasi I think valid naman yung nafe-feel nila. So usually ito po na-observe ko, yung mga taong nagsasabi na masyado siyang sensitive. Usually sila may tendencies na mambully. So parang mas maganda na instead na sabi, alam mo masyado ka lang sensitive. I think better pa rin na we listen to these people na ano ba yung problem? Like, ano ba yung gusto mong, paano ba kita matutulungan? Kasi hindi na-work out yung mismong problem ng isang tao kapag laging ganun di ba? Na parang, ano masyado ka lang sensitive? Wala na, hindi ka nakinig sa akin. So, yung masasabi ko doon ay, dapat makinig tayo, dapat mag-ask tayo. Paano ba kita masuportahan? Kasi dahil doon,
kapag nag-a-ask tayo, nag-create tayo ng safe space na para bang okay lang mag-open up nang hindi ako na-shame sa mga problema ko. So, nakaka-help siya lalo dun sa community natin. So, better na mag-ask kaysa i-dismiss kahit na sino, di ba? "Ay, hindi yan, wala yan." So the next time na makatanggap ka ng comment na ang sensitive mo naman, paano ang reaction dapat? Alam mo, insensitive ka. Ganun lang yung sinasabi. Alam mo, baka insensitive ka. Oo. Kasi usually ganun, may iba insensitive eh. Oo. You know, studies show a correlation between mental wellness and extreme heat. Itong dinadanas natin ngayon na kapanahunan. True? And what do we do? Yes po, true siya. May mga alarming nga ako nababasa ngayon in terms of yung sa extreme heat tapos mental health. Meron pala na mga medications na kapag sobra na talaga yung heat, may ibang nangyayari sa katawan na mas nagiging vulnerable sila sa death and other disease. So, baka maganda na maganda rin i-look out yun or tingnan din siya. And kapag meron tayong ganun, so yan, no, dahil nandiyan na talagang problema, better din siguro na instead na puro self-care, kasi usually baka marinig yung sa akin self-care, no? Yung extreme heat kasi it's something na marami sa ating may problema. Siguro ito yung time natin na aside from self-care, na parang laging nag-hydrate, laging iniiwasan na lumabas, siguro dito din yung point na i-check natin yung privilege din natin kung meron ba tayong kakayanan na malabanan nitong extreme heat. Siguro dito maganda i-hype natin yung community care. Yung mga tao na feeling nating vulnerable sa extreme heat, yung mga nagtatrabaho dyan sa kalye and ganon, siguro bigyan natin sila ng suporta. Baka pwede natin silang tulungan. And I think ito din yung time to invite yung siguro LGUs o kaya national government na sana no, mas paigtingin natin yung mga policies na magtutulong para mas maging maayos yung environment natin. Kasi ang dami nang napuputol na mga puno. Yung climate change or yung climate justice, I think ito yung dapat nating wino-work out ngayon. Kasi kasabay ng pag-address ng mental health, kasama talaga yung sa environment. At hindi na natin siya mapipigilan ngayon. Kung silent epidemic ngayon yung mental health, I think yung susunod na problema po natin yung sa climate na. So, kailangan na natin siyang i-workout ngayon kasi ngayon nararamdaman natin siya at hindi na natin siya maitatanggi. So, ayun, important yung self-care but it's also important na meron tayong community care at yung pinaka-important yung structural care yung sa mga policies natin. So how do you keep cool, Rian? Usually po, yun nga, I stay hydrated, yan, and then usually hindi na po ako lumalabas kapag hindi naman kailangan. And then, minimake sure ko na meron akong enough rest and sleep, ganon. Kasi mas nakaka-increase din talaga ng parang yung irritation, tsaka po pwedeng yung emotions natin kapag sobrang init, no? Pero, kailangan talaga, hindi lang sa tao to, sa LGUs talaga yan, tsaka sa national government po, kailangan na talaga ng mga policies for climate change and climate justice. Thank you so much. Thank you so much po. Thank you po. And more power and support to your advocacy and profession. Thank you po. Rian Portuguez, our guest today on Thought Leaders. Catch us again next Thursday at 9 p.m. Philippine Standard Time on One News. And you can also check out the long conversation on YouTube, Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. I'm Kathy Yang. This is Thought Leaders.